Iniharap na ni Justice Secretary Leila De Lima ang mga whistleblowers sa umano'y bilyon-bilyong pisong pork barrel scam. Bukod kay Ben-Hur Luy na dati nang humarap sa Senado, dumating din si Gertrudes Luy, Merlina Suñas, Marina Sula, Arlene Baltazar at Monet Briones. Bago pa man magsimula ang hearing, sinabi na ni De Lima sa Senado na walang babanggitin na pangalan ang mga testigo. That I bring them here with significant reservations. It concerns me greatly that the public testimony of these witnesses before the Senate today may put them and their families as well as the future of these cases at greater risk. Sa pagdinig, muling nadiin ang negosyanteng si Janet Lim Napoles. Ayon sa kanyang pinsang si Luy, 900 million pesos ang nakuha ni Napoles mula sa Malampaya Funds. Ang salapi, nagmula raw sa Department of Agrarian Reform at ipamimigay sana sa mga magsasakang apektado ng bagyong Ondoy. Pero sa Malampaya po, 900 lang, yun lang po yung na kulimbat po ni Ms. Napoles. Kulimbat, okay. Mr. Chair, can you clarify 900 what? 900 million po. Hanggang 2009, talaga pong all transactions po, wala pong nangyaring deliveries po, yung year na yon. For the year 2000, last quarter of 2010 hanggang 2012 po, ang mga PDAF po ng mga lawmakers po ay na-download na po sa LGUs. Kasi yun po yung nandun sa DBM menu. Yun po ang sinunod po ni Mrs. Napoles. Ayon naman kay Senador Sani Angara, malaking dagok sa publiko ang maling paggamit ng Malampaya Funds. Hindi kasi napupunta ang pondo sa mga magsasakang dapat nakatanggap nito. Bukod dito, ang pondo ay para dapat sa energy development projects. Kung nagamit ito ng maayos, baka hindi ganito kataas ang singil ng kuryente. Wala pang sagot ang kampo ni Napoles kaugnay rito, pero nauna na niyang itinanggi na sangkot siya sa umano'y Malampaya Fund scam. Iniurong naman sa susunod na linggo ang schedule ng paghahain ng reklamo para sa umano'y maling paggamit ng Malampaya Funds ayon kay De Lima. Kaugnay naman sa sinabi ni Senador Jinggoy Estrada na selective justice ang pinaiiral ng DOJ. Ayon kay De Lima, may mga ebidensyang pinagbatayan ang mga reklamong isinampa nila kaugnay sa pork barrel scam. Ikinuwento rin ni Suñas na dati na ring nakakuha umano ng pondo si Napoles mula sa militar. Taong 1997 nakilala ni Suñas ang negosyante noong empleyado pa siya sa Philippine Navy. Supplier daw si Napoles ng vehicle at marine parts. Pero sa pakikipagtransaksyon, tila iba-ibang pangalan daw ang gamit ni Napoles. Naging pulido raw ang mga transaksyon pero nasangkot siya sa umano'y maling paggamit ng pondo para sa pagbili ng mga Kevlar helmet. Gayunman, nakalusot sa kaso si Napoles nang lumabas ang desisyon ng Sandigan Bayan noong taong 2010. Trisha Zafra, GMA News.